Hi guys, so kakauwi ko lang galing trabaho. Bali, this is the last day of the week. So meaning bukas day off ko. Pero bago ako magbihis, gusto kong sagutin yung allegations, yung pagbibintang sa akin ng ibang tao dyan na sinisira ko daw siya sa anak ko. In results, ganun daw yung pakikitungo ng anak ko sa kanya. Minsan daw nababastos siya at malayo daw yung loob ng anak ko sa kanya. Unang-una, gusto kong malaman yung lahat, lalong-lalo ka na hindi ako ganun kasamang tao. Hindi ako naninira ng kahit sinong tao, lalo na ikaw. Okay? Kung nasira ka man sa harapan ng anak ko o sa mata ng anak ko, kasalanan mo yun. Hindi kita sinisiraan sa anak ko. Hindi ko na kailangan gawin yon dahil ikaw mismo yung sumisira ng sarili mo sa anak natin. Gusto mong isa-isahin ko yung mga dahilan? Unang-una, masyadong mahal ka ng anak ko. Sobrang mahal na mahal ka ng anak ko. Alam mo yan. Sa umpisa pa lang, kahit malayo ka. Kahit iniwan mo siya 9 months pa lang. Pero alam mo rin sa sarili mo na nagbago yung lahat simula nung nangyari sa ating dalawa. Ayokong sabihin pero para klaro sa iba, simula nung naglanti ka. Okay, na-inlove ka sa ibang lalaki, na-inlove ka sa ibang lalaki tulad ng inamin mo sa akin noon, which is sabi ko kasi confirmation na lang nanggaling sa'yo kasi hindi naman ako tanga at manhid para hindi ko maramdaman at makita yon. So umamin ka sa akin na na-inlove ka sa ibang lalaki, nagdi-date kayo, and worst, ikaw pa yung gumagastos, di ba? So, simula noon, nagbago ka. Binago mo yung sarili mo. Simula nang napunta ka sa grupo ni Bebang, binago mo lahat yun. Binago mo yung sarili mo. The way kung paano mo pakitunguhan kaming mag-ama. The way kung paano mo kami tratuhin. At binago mo yung sarili mo. Okay? Ayokong... I don't wanna get into the details kasi ayoko nang balikan yung mga nakaraan na sobrang na-damage kami mag-ama. Ayoko nang balikan yon. Pero ito lang sasabihin ko sa iyo, ha. Naging irresponsible kang ina. Naging masama kang asawa. Naging priority mo ang mga barkada mo, paglalakwatsa mo. Minsan pag-iinom nyo, magbabarkada. Nabaliwala mo si Ake. Nag-iba yung pakitungo mo hindi lang sa akin kundi kay Ake dahil sa lalaking yun. Noong mga panahong yon, 8 o'clock pa lang ng umaga, magkausap na tayong tatlo ng anak natin. It's either na akong tumatawag sa iyo, ikaw ang tumatawag sa akin. Hindi ka pa nakakalabas ng building, magkausap na tayong tatlo. Pero nabago lahat yun. Tinatawagan ka namin ng 8 o'clock, on other call ka. Before 9, before 10, on other call ka. Pagdating ng 11, makukonta kita, sasabihin mo lang na pagod ako. Gusto ko na matulog. Ilang buwan kang ganun. Kung hindi ka namin i-message, kung hindi ka namin tawagan, hindi ka nagpaparamdam sa amin. Noong mga time na every Sunday, mag-excuse ka sa akin, sa amin na wait muna magsisimba ako sa YouTube. Nawala yun. Kasi instead na, or imbes na magsimba ka sa YouTube, anong ginagawa mo na? Naglalakwat siya kayo. Kayo ng lalaking na inlaban mo. Di ba? So, sabi ko nga sa'yo, ayoko nang pag-usapan yung mga bagay na yon. Ayoko nang pag-usapan yung mga bagay na yon. Pero ito kay, hindi ka tumitigil. Ilang taon na. Sasabihin mo sa akin na tumigil ako, pero ikaw yung hindi tumitigil. Ikaw yung madaming issue. Hindi kita sinisiraan sa anak natin. Sa totoo lang, pinagtatanggol pa kita. Yung mga video mo na napapanood niya, na nasa yate ka, nakikipag-inuman ka sa mga shirtless na lalaki, may hawak kang alak, pinagtatanggol pa kita. Pinapaliwanagan ko yung anak ko na hindi ka magmukhang masama. Ako pa yung nag-i-initiate na, anak, tawagan mo si mami mo. Anak, minessage mo na ba si mami mo? Anak, kahit agaano kagalit sa mami mo, huwag mong dinidisrespect kasi mami mo yan. Ako pang pumipilit sa anak ko na kausapin ka.
Tapos itong gagawin mo sa akin, pagbibintangan mo ko na sinisiraan kita sa anak natin. Ha? Hindi ko na kailangan gawin yun kasi ikaw mismo yung gumawa nun sa sarili mo. Umuwi ka dito bago ka nag-Europe. Halos 2 buwan. Nakakalungkot na ako pa yung makikiusap sa'yo na bawiin mo yung mga time na nawala ka. Kung pwede ipasyal mo si Aki, samahan mo si Aki. Anong ginagawa mo? Nandito ka sa bahay, sa kabilang kwarto ka matutulog. Si Aki sa kabilang kwarto. Ilang sunod-sunod na gabi kang nasa ibang bahay natutulog. Namamasyal ka sa Tagaytay, pupunta ka ng Baguio, kasama mo sino? Mga barkada mo, imbes na yung anak ko. Diba? And ang pinaka-worst, kapag nandito ka sa bahay, nagkukulong ka lang sa kwarto, sa kabilang kwarto, hawak mo yung cellphone mo. O minsan, yan yung mga alak natin na yan, yung mga alak na yan, naubos mo yan. Mag-i-invite ka ng mga barkada mo, mag-iinuman kayo dito. Sa tingin mo, okay yan sa mata ng anak natin? Tapos sasabihin mo, hindi ka nadi-disrespect ka ng anak ko. Kasalanan mo rin, di ba? Yung pinaka-worst, yung last night mo na dito bago ka pumunta ng Europe, anong ginawa mo? Imbes na isipin mo na, aalis na ako bukas, mamimiss ko yung anak ko. Alam mo kung ako sa'yo, kung ako yung aalis, maghapon kong kayakap yung anak ko hanggang gabi, hanggang umaga. Hindi ko bibitawan yung anak ko. Kasi aalis na ako. Kasi alam ko sa sarili ko na aalis na ako. Pupunta ako sa malayo. Pero ano ikaw? Yung last night mo dito, di ba nag-invite ka pa ng barkada? Nag-invite ka pa ng barkada mo. At kayo yung magkatabi, magdamag bago ka umalis dito sa bahay. Sinilip kita, siya pa yung kayakap mo. Samantala yung anak natin na doon sa kabilang kwarto mag-isa sa bed. Habang ako naka-work from home noon, di ba? Imaginein mo, nanay ka. Aalis ka, pupunta ka sa malayo. Pero mas pinili mong tumabi sa barkada kaysa sa anak mo. Tapos pagdating dyan, sasabihin mo, I miss you, anak. Sino maniniwala sa'yo? Di ba? Ultimong ulam, pinapansin mo na kasi ano ba yan? Akala nyo kung sino kayo mayayaman ang sasarap ng ulam nyo. Matuwa ka na lang sana kasi kumakain ng masarap yung anak mo. Kasi kung wala tayong anak, hindi naman ako magluluto ng ganong kasarap na ulam. Diba? O ngayon nandiyan ka. Magtatatlong taong ka na dyan. O higit 3, hindi ko alam. Pero minsan ba, nangumusta ka man lang sa anak natin? Minsan ba natanong mo, anak, kumusta ka na? Anak, okay ka lang ba dyan? Anak, hindi ka ba natatakot kasi pag umaalis yung daddy mo, papasok sa trabaho, mag-isa ka lang? Anak, nag-aalala ako. Wala kang ganun. Anak, anong kailangan mo? Wala kang ganun. Magbibigay ka man ng kakarampot o barya-barya, gusto mo may mga pa-screenshot, pa-picture ng mga binili, kailangan dapat doon mismo sa reason kung bakit humihingi ng pera yung anak natin, dapat doon igastusin yung pera. Humihingi ka ng mga picture, proof na hindi ka niloloko. Trust issue ka ba? Di ba dapat kami may trust issue sa'yo kasi kami yung niloko mo? Manid ka ba? Hindi mo ba alam kung gaano kalaki yung damage na ginawa mo sa amin mag-ama? Di ba? Hindi lang nasunod yung gusto mo. Ano nangyayari? 1 month? 2 months? To 3 months? Hindi mo papansinin yung anak natin. Kahit may hiningi sa'yo, kahit magsabi siya sa'yo na, Mami, pwede ba ako mag-order online kasi nagugutom ako, si daddy nasa work. Anong ginagawa mo? Sinisin mo lang. Tapos magsasabi ka sa akin, pagbibintangan mo ko, sinisiraan kita sa anak natin. Hindi na bata yung anak natin para hindi maramdaman yung kawalang hiyan mo bilang ina. Hindi mo nga iniisip yung mararamdaman ng anak natin eh. Diba? Hindi mo na iniisip. O ngayon, magto 2 weeks na. Diba wala ka pa rin paramdam sa anak natin? Ni kumustahin mo man lang. Sa bagay, di ba?
malayo naman